Ania na ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio o sa Tibok Pilipinas, alas 8:05 sa buntag. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasamot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan, maayong adlaw, kumusta? Welcome sa atong tulumanon Newsline din sa Bantay Radio, Cebu. Diyang atong tulumanon sa nika radio magazine program para ni atong karon pa nakatsamba, karon pa nakataghap sa pagtanaw, pagpaminaw nining atong programa o sa nika radio magazine, meaning nagkalain-lain ang sagol ni atong programa. Doon ay mga balita, doon ay komentaryo, doon ay mga interview. Pero kinitanan naglambigit sa labing labas nga mga balita, labing init nga mga issues nga gihisgutan karon, viral sa social media, ingon man sa traditional media mo ay gisgutan sa kasagaran sa mga news programs. So mo ni ang format nining atong tulumanon Newsline. Kini atong programa gipaluyuhan sa ASI Laboratories ug ingon man sa Lactopafi. Kini inyong nakita og nabati pinagi sa Facebook live stream Bantay Radio Cebu. Badungog sa tanin ninyo sa 102.9 MHz FM radio nga nagbase sa Karkar, Sugbo. Ingon man sa YouTube channel nato nga mao gihapon Bantay Radio Cebu. Ngano man ni lain man ang akong kuan, murag like sounds, no? Okay. Padayon na ta mga higala, unahon nato ng dako kayong hitabo kagahapon usa ka trahedya dito sa nasod sa Venezuela. Dunay doblet managkaluha nga linog kusog Romapuros. Ang primero 7.2 magnitude. Matud pa sa United States Geological Survey.
Kung diri pa na sa ato, mo na Philvolks. Kunya, nagintang pipila kagutlo mga igala doon na sa 7.5 nga linog. Gumikan ini, ilabihang dakuha sa damage o kadaot nga nahiaguman sa mga taga Venezuela. Daghang kaing mga building ang nangatumpag. Ikabalakan nga libuan ka mga tao ang nangamatay. But so far, sa ilang search and rescue operations, ipakita nga dulaan na sa 200 ka mga tao ang nangamatay. Kapina sa 1,500 ang angol. Apan nagpadayon pa ang massive nga search and rescue operations dito sa Venezuela. Ikablakan nga daghan pang nalubong o natabunan sa debris sa nangahugno nga mga building sa lain-laing mga lugar. Dili kay na confined lang sa usa ka lugar dito sa nasod sa Venezuela mga igala. And let us pray for them. Inautunta nga dili lang kayo dako ang death toll. Dili lang po kayo daghan ang nangasamdan kay sa ingon ni adto kakusga nga linog matud pa libuan gyud ang posible o expected nga mga matay. Hinautuntan dili ila na matuman ang maong expectation mga igala. Ang presidente sa Venezuela nga si Delcy Rodriguez, babae man ng ilang presidente, miingon nga nag-andam ron sila bisan pa man sa krisis nila sa ekonomiya, nag-andam sila og rehabilitation fund nga magsugod sa $200 million. 200 milyones dolyares ang ilang andamon para sa rehabilitation efforts. Pagani maklaro og pila gi damage pero ilan ang tan-aw nga ballpark figure nga mao nay sinugdanan no. Tingali madugangan pa ni daghang mga nasod apil na ang Pilipinas nga mi-pledge og hinabang alang sa mga biktima o alang sa pagpahiuli mutabang tingali sa search and rescue relief operations para sa nasod sa Venezuela. Again, ang atong mahimo din kita mga ordinaryong tao. Maduna man tay paryente nga tuwa didto, ang trabaho bakaw tuwa na magpuyo. Mao lang gyud ang mga pagpangaliya nga dili lang unta palabihan, ha? Grabe, nag-anto sila sa krisis ekonomikanhon. O nagiigo pa sila duha ka linog. Ya kanang mga panagna nga hapit na mo balik, hapit na matapos ang kalibutan, o hapit na mo balik ang atong Ginoo. Pasagdan ta lang sana, no? Ang Ginoo ra ginahibaw kano sa siya mo balik o naginalang andam lang punta. Nga makigatubang niya kon pananglit tinuod na, no? Apan dili punta magpalabi sa atong kahadlok kana kun nabalaka ta. Hadlok lang ta kon dili ta andam. Sa laing bahin, mga higala din sa ato, sa Sugbo, doon na nagipaygayon ng mga consultations, may tungod sa gi-propose o gi-proponer nga laing wage increase. Dugay naman no? Dugay na ni nga doon ay proposal nga umintuhan na unta ang minimum nga sweldo sa mga mamumuo din sa Sugbo o sa kinatibuk ang Region 7 nga naglangkob sa mga lalawigan sa Sugbo ug Bohol. Umintuhag o sa kagatos. Kini hinuon realistic ni. Kadtong mga proposal nga umintuhan og 600 hangtod sa 1,000 ang matag-adlaw nga sweldo. Murag dili na kayo to realistic kay kinsa may employer ka nga maka-afford pag umintog sweldo nga 1,000 kada adlaw? 1,000 kada adlaw sa ato pa 30,000 o sa kabuan. Over and above sa sweldo karon kay across the board man ang gipangayo. So, wa pa man magtuki ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board RTWPB 7 pinanguluhan sa Labor Regional Director. Posibleng unya pa ni sa gusto ang gibuhat nila karon kay galaan mga kabantay mao ang pag konsulta. Doon ay mga public hearing. Ipaminaw ang nagkalain-lain nga mga stakeholders, ang grupo sa mga mamumuo, grupo sa mga employers,
Kunya naa po diha ang mga government representatives. Naminaw sila kung ang ayan na bagyo, doon na by justification. Dili naman na lalisunon doon na by justification kay sukad nga nagsugod ang gubat dito sa Iran, dito sa Middle East, na problema man sa ekonomiya ang hapitanan ng mga tao sa kalibutan, apil na ta sa Pilipinas. Ni mahal ang gasolina, ni mahal ang diesel fuel, niya doon ay domino effect sa pagmahal sa nagunang mga palitunon. Mao na nga dili na naangay lalisan kung sa pagyapan nila dapat pa bang i-memorize yan. Sigurado na nga kinahanglan ang wage adjustment. Kung pila maonay tukion sa RTWPB. So karon consultation pa unya sa Agosto, posibleng unya sa buwan sa Agosto, hapit naman na matapos ang Hunyo, so Hulyo na sunod buwan. Inikasunod pag yung buwan sa Agosto, posibleng adto na magsugod ang Regional Wage Board pagtuki may tungod sa bag-o nga wage adjustment. Ang mga taga-labor sector nag-ingon nga kining minimum nga sweldo kada adlaw nga 540 din sa Sugbo. Kuwang nagyug kaayo ni tungod kay na-eroded o napapas na ang purchasing power sa Philippine peso. Gumikan lagi sa inflation, pagmahal sa mga palitunon, ug uban pa nga mga hinungdan, uban pang factors. So, buti pasabot nga kaniadto kung igo-igo ra ang 540 pesos nga 540 pesos nga matag adlaw nga sweldo sa mga mamumuo, karon dili na napaigo. Kay jutay na lang ang mapalit. Jutay na lang mabayran sa 540. So, usbawan, pila man, maonay tukion sa RTWPB. Nga ako lang yun ini, malipay ko nga usbawan ang minimum wage sa usa ka amount nga reasonable para sa mga mamumuo o at the same time reasonable para sa mga nagsweldo nato. Dili po nato pugson nga mapurdoy ang kumpanya una kita dagko kay tag sweldo kay basig mapugos nagpanira ang mga kumpanya or mag-retrench. Dili ba ya tanan mga multi-million or multi-billion companies. So dili ka-afford ang mga gagmay-gagmay ang small and medium scale companies involved o engaged in small and medium scale business. Dili maka-afford sa dagko kaayo nga mga swelduhan. Apan dili sad mahimong mamalibad sila nga ayaw lang oy gamay ra kaayo mi dili lang mi momento dili pud na mahimo. So kuan ba balansi lang unta, ha? At maonay responsibilidad sa Regional Wage Board. Sa kung balikon, Regional Tripartite Wages and Productivity Board nganong tripartite kay tulo ka parties. Dunay labor representatives, duha. Dunay employers representative, duha sad. Ug duna sa government representatives nga mao ang regional director sa Department of Labor and Employment, DOLE. Unya ang DTI, Department of Trade and Industry, ug ang NEDA nga karon gitawag nag DepDev. So tulo. Hinauton ta nga duna sila enlightenment, duna sila guidance. Gikan sa labang makagagahom ug sa labing makaiangayon para sa tanan nga mga stakeholders. May galang padayon ang atong tulumanon, uban pang mga issues, mga balita ug mga hilisgutan, apan sa dili pa mga pahinumdum muna. Newsline. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home.
Kasulay ba mo na nahurutan yung tanom tungod kay naigo kinis og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit. Sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprubahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide o bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa antika. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa antika, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Ug epektibo gyud ang antika. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matod pa, manok pinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Lacto Puffy, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Puffy taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Puffy kitang tanan. Mag-Lacto Puffy! Lacto Puffy, ilimnon alang sa tanan. Lacto Puffy, palit na. Lacto Puffy, ilimnon nindot kaayo. Number 1 sa tanang
Anchor Woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Newsline. Balik ta sa itong tulumanon kay Galaan, doon na 26 minutos nga nilabay sa alas 8 sa buntag. Sa laing balita mga igala, ang mga opisyal sa 1st Congressional District sa atong probinsya sa Sugbo, lakip na sab si Gobernador Pam Baricuatro, may padayag sa ilahang support o pagpaluyo, moral support ni ngadto ni Minglanilla Mayor Rajiv Inad kinsa under suspension karon. Apil na usab ang iyang Vice Mayor Ilanito Peña og mga sakop sa Sangguniang Bayan human nga kining naasoy mga opisyal. Sila si Mayor Rajiv Inad dito sa among lungsod sa Minglanilla, sila si Vice Mayor Lani Peña og hapitanan nga mga sakop sa konseho gipasakaan sa sumbong graft sa buhatan sa ombudsman. Doon ay joint statement nga gi-release kagahapong adlaw ang mga leader sa Alayon Party sa 1st District nga nagpadayag og moral support samtang nagatubang og kasong graft ngadto sa buhatan sa ombudsman sila si Rajiv Inad ug mga kauban. Kining maong statement of support gipirmahan nila ni Congresswoman Rhea May Gulyas, mga board member Antonio Bacaltos Jr. ug Lakambini Reluya, ingon man si Talisay City Mayor Samsam Gulyas, Naga City Mayor Valchong, Karkar City Mayor Patrick Barcenas, Minglanilla Mayor, mo'y mayor karon kay suspendido man ang iyang bana nga si Rajiv Inad, ang Minglanilla Mayor nga si Leslyn Inad, San Fernando Mayor Maita Canoy o Cebu nga Municipal Mayor Caroline Bacaltos. Kabahin sa ilang statement of support ngadto ni Rajiv Inad mga higala, mauni, and I quote, "We express our full and unwavering support for Minglanilla Mayor Rajiv Inad, Vice Mayor Ilanito Peña, and the members of the Sangguniang Bayan who were recently charged by the Office of the Ombudsman." Quote-unquote. Kining maong mga opisyal nga nagpadayag og support, mingon nga samtang ang kaso, padayon pa, pending dito sa Sandigan Bayan, sila masaligon nga makiangayon ang husay sa kaso nga giatubang nila ni Mayor Rajiv Inad. Laing tipik sa ilang statement, "As they go through the legal process, we stand firmly beside them and reaffirm our continued support throughout these proceedings." End quote. Nakining maong grupo nga nagpadayag sa support miingon nga ang tanan nga mga parties katong agrabyado og sila nga mga respondents nining kasuha, sila Rajiv Inad, makadawat gyud og makiangayon nga oportunidad pagpresentar sa ilang side ug nga og mogawas ang kamatuoran.
We remain confident that due process will be upheld, that all parties will be given a fair opportunity to be heard, and the truth will ultimately prevail, quote unquote. So muna ang balita mga higala. Unya sa susamang kalambuan, si Gobernadora Pam Baricuatro may padayag sab sa iyang support ngadto ni Rajiv Inad. Kabahin sa iyahang pamahayag sa usa ka post sa Facebook page niya ni Gov Pam, and I quote, "You have my support, Mayor. You're one of the best performing mayors in Cebu Province. Padayon lang and keep your head up," quote unquote. Monay message of support nga gipost ni Gov Pam Baricuatro sa iyang Facebook page. Kining maong pagpakita sa support, pipila ka adlaw human nga ang buhatan sa ombudsman mianunsyo nga ilan nang gipasakaan og kasong graft. Si Rajiv Inad og mga kauban, gawas nila ni Rajiv Inad og ni Vice Mayor Lani Peña, mga sakop sa Sangguniang Bayan, ingon man ang Municipal Administrator nga si John Ricasquejo Bragat. Matod pa sa ombudsman, nakakita silang probable cause sa pagkiha o pagpasaka og sumbong batok ni Inad og mga kauban, gumikan sa gipasangil nga pag-violate o paglapas nila sa Section 3 sa Republic Act 3019 o the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kining kasuha mga higala nagsugod, gumikan sa gipasangil nga ang kagamhanang munisipal, pinanguluhan sa mayor nga si Inad, nagsubli-subli na sa pagsalikway sa usa ka proposed environmental rehabilitation plan nga gisumiter sa usa ka private firm, ang Jumara Construct Corporation o Jumara Agri-Foods and Supply Corporation. Kini mahitungod sa usa ka luna sa yuta dito sa Barangay Napo, kun Sitio Napo, Barangay Gindaruhan, Minglanilla. Ang ombudsman may pasangil nga kining subli-subli nga pagsalikway nila ni Mayor Inad og mga kauban walay igo nga basihanan sa balaod. Kining maong kaso gikatakda na nga husayon ug sa husay natural hatagan ang mga akusado, sila si Mayor Rajiv Inad ug mga kauban, hatagan sila og igong higayon nga makapanalipod sa ilang kaugalingon dito sa ombudsman. At untak na karon mga higala, 32 minutos na pasado alas 8, naminaw ka sa og nagtanaw sa Tulumanon Newsline sa Bantay Radio Cebu. Atong hisgutan tong trahedya nga nahitabo sa school shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte, pipila ka adlaw ng milabay. Diin tulo ka mga batanong tinunan, mga nag-edad og 14, 15 ang nangamatay, unya kapin sa 20 ang nangaangol gumikan sa pagpataka lag pamusil sa duha usab ka laing mga batanong tinunan, 14, 15 sa edad, gamit ang mga armas. Ang usa 15 anyos, ang usa 14, managlahi ang ilang gidangatan human sa maong hitabo kay katong 15 anyos gipasakaan na rog kasong murder. Unya katong 14 anyos dili kapasakaag kasong murder kay exempted from criminal liability. Kana sigon sa Juvenile Justice and Welfare Act. Balaod nga nag-govern sa mga bata nga makahimog kalapasan sa balaod o kining Children in Conflict with the Law, CICL. Gipatinaw din sa maglilindog nga si Jarius Bundok nganong ang 15 anyos gipasakaan magkasong murder o niya ang 14 anyos wa man. Mingon si Jarius Bundok sa iyang lindog, sa iyang column. The revised penal code defines murder via certain elements. Daghan ko nung mga elemento sa
revised penal code may tungod sa kasong murder. Ang Article 248, bahin sa murder, diya sa revised penal code nag-ingon, any person who shall kill another shall be guilty of murder and shall be punished by reclusion temporal in its maximum period to death if committed with any of the following attendant circumstances. Doon ay mga sirkumstansya, mga higala. Kanus ang mahimong pasakaag kasong murder ang usa ka tawo. Kadtong tawo nga mupatay, mahimong guilty sa krimen nga murder, unya pamtangan siya sa silot nga reclusion temporal in its maximum period. Di ba ni maximum kining reclusion perpetua in its maximum period if committed with any of the following attendant circumstances. Unsa man ning mga circumstances nga naglambigit, unsa ning maong mga panghitabo o mga sirkumstansya, mga sitwasyon. Kanus mahimong pasakaag murder ang usa ka tawo nga nakapatay kay kanang pagpatay og tawo mahimo man sad ng homicide. Murder ang atong gisgutan. Ang homicide available, ang murder dili. Mahimong murder ko number 1 with treachery, dunay pagluib, taking advantage of superior strength. Kanang lupig kaini mo sa puwersa, lupig kaini mo sa gahom, dako kay ka, gamay ang pikas, armado ka, way armas ang pikas, ang biktima, or with the aid of armed men or employing means to weaken defense or of means or persons to ensure or afford impunity. Mo na una nga circumstance. Ikaduha, in consideration of a price, reward, or promise. So kining kanang mga gitawag nilang tirador, kanang mga guns for hire, in consideration for a price, reward, or promise man na. Dili na mahimong homicide kung mupatay silang tao. Murder gina. Yan again, bugat ang murder kaysa homicide. Number 3, by means of inundation, fire, poison, explosion, shipwreck, stranding of a vessel, derailment or assault upon a streetcar or locomotive, fall of an airship, by means of motor vehicles or with the use of other means involving great waste and ruin. Kanang pagpatay nga gamit sa paglumos, dauban nimo, imong hiluan, pabuto kag bomba or granada, shipwreck, kanang ining malunod ang barko, derailment or assault upon a streetcar or locomotive. Kanang imong gituyo gyud sa paaberiya ang gisakyan. Auto man o unsa nga sakyanan. Mao ni mga higala nga maklasify nga murder ang pagpatay. Number 4, on occasion of any of the calamities enumerated in the preceding paragraph or of an earthquake, eruption of a volcano, destructive cyclone, epidemic, or any public calamity. Kana bang naigo og mga katalagman ang tao, dunay linog, dunay bagyo, unsa bang katalagman, unay mo pag yung patyon. Atol na nang hitabua, dili gina homicide kundi murder ang imong gibuhat. Number 5 nga circumstance with evident premeditation. Kanang klaro bitong giplano na nimudaan. Kung patyo nimo ang tao, giplanuhan na nimo daan, dili kay kanang spur of the moment bitaw nga kanang kalit lang nga nag-away mo nya napatay nimo. Kaysa kanang giplanuhan gini mo daan na kang naglaraw kung saon nimo nga imog yung mapatay. Number 6, with cruelty by deliberately and inhumanly augmenting the suffering of the victim or outraging or scoffing at his person or corpse. Kanang mangtas kayo, brutal kayo ka, dili na makitawhanon nga imong buhaton, dugangan pag nimo ang pag-antos, imong paantoson ang tao, una nimong patya. Murder na. Police charged 15-year-old Rod
katong usa sa nakapatay, katong 15 anyos dito sa Tacloban, Leyte, mga higala sa school shooting. Gikiha ang 15 anyos og tulo ka mga count sa murder, tulo ka count sa frustrated murder, katong wa mapatay, naango lang, and several counts of physical injuries. This was for the fatal shooting of 3 schoolmates, emergency surgery of 3 more, plus serious injuries of 20 others, including teachers, apil di ay, nga nabiktima, naangol ug nasamdan ang mga magtutudlo sa San Jose National High School. Ang kauban ni ining 15 anyos mga higala nga gikihag murder, si Nash, dito sa gipakita nga screenshots kay na recovered man sa mga otoridad ang screenshot sa ilahang panagistorya. Nagsabot-sabot sila kung dayunon ba nila, hinayon ba nila ang ilang plano. Sa ito pa, doon ay premeditation na ni. Mao ni nga, katong 15 anyos, mapasaka ang sumbong. Bisan og ang iyang pusil nga gigamit, katong paltik nga 38, murag ambot na kabuto, baka itong kapila. Ang grabing pabuto kining sa 14 anyos kay Glock 17. Magazine fed ning iyahang pusil. Gaduna ni mga amot, unsa ni 18 plus 1, so 19. 19 ang load sa iyahang usa ka magazine plus ang gipatangag daan sa chamber. Nya mo reload pagid siya, unang dulan 40 ka mga bala sa duha lang ka magazine. Ni reload pagid ni ang maong 14 anyos mo nang daghan kay mga basiyo sa bala. Rak-rak yung maayo dito sa eskwelahan. Kining 14 anyos nga si Nash. Wa siya ikiha. Wa siya ikihag kriminal gumikan sa Juvenile Justice and Welfare Act nga nag-ingon. 15 pataas if he acted with discernment. Kanang murag nahibaw na siya daan nga ngilad ng iyang gibuhat, pero iya lang gihapong gibuhat. He acted with discernment. So, mahimo siyang criminally liable. Apan below 15, bahala nagiplano pa or kapila pa niya planuha, dili siya criminally liable. Muna nga, doon na roy mga panaglalis, mga higala, ang ayan ba nga i-amend. Doon ay amendment sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kining balaod nga gipangamahanan ni Senador Kiko Pangilinan. Apan dili sad nato hingpit mabasol Kiko Pangilinan ang tumunggon niini mga higala mao nga kun dunay mga offender nga tingali na dalang sa ilang pagkabatan-on ba. Dili gyud bitaw kanang mangtas na gyud kayo nadalang nakahimog krimen sa ilang pagkabatan-on nga dili sila mahitipon og priso ngadto sa mga hardened criminals kanang gabalik-balik na lang og buhat og krimen. Nga unta ma-rehabilitated pa sila. Mao na nga instead nga prisuhon sila subay nining balaura, instead nga prisuhon sila subay sa Juvenile Justice and Welfare Act. Adto lang sila sa mga rehabilitation houses. Kining gitawag og mga bahay pag-asa. Ngano, tungod sa ilang kabatan-on hatagan sila higayon nga maka-reform pa sa ilahang mga kinaiya ug mahimo pa silang mga mapuslanon nga mga individual. Inig kadako na nila. Dugangan ko pa ni paghisgot mga higala apan panahon na ngay padangat sa namo ang laing hutong sa mga pahinumdom. Newsline. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City.
na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit jud ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle kay nganong nigawas ang bato. Matud-an jud nako nga tinuod jud siya nga naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal and I just used lactopathy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa feeling. Mo nang moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naay usa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom, so ako gyud siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para ma-totally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gid na nagainom. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopathy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lactopathy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopathy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopathy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopathy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopathy. 100% natural. May gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopathy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Newsline. 11 minutos na lang mga igala, mga kabantay, sa dili pa ang alas 9 sa buntag. Dini sa katapusang bahin sa atong programa,
dugangan ako paghisgot ng may tungod sa doon ay debate ron. Ang ayan ba nga us-usan ang minimum age of criminal liability? Ubos diha sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kining balaod nga maoy gitamdan kung makahimog kasalanan ang mga minor de edad. Katong mga below 18, 17, 16, 15 years old, 14 years old, paubos. Karon man god 15 ngadto sa 17. Exempted na sila from criminal liability kon mapamatud-an nga wa sila mo act with discernment. Sa ato pamurag wa sila tarong kabuot, nakabuhat sila krimen. So adto lang sila sa bahay pag-asa. Inay nga adto sila sa rihas na bakal pareha sa mga guwang na nga mga criminal offenders. Dili sila isagol dito. Hatagan og higayon nga ma-rehabilitated sila. Pero karon ra ba mga higala, daghan na kaayong mga batanon bisan gani og below 15. Nga na mga 14, 13, 12. Suguo na sa mga maldito nga mga kriminal nga mga guwang na nga. Sige. Kamoy buhat ining krimen total dili mo mapriso. Muna nga nabahin ang baruganan sa mga stakeholders ni ini mga higala katong naghisgot may tungod ni ini. Nabahin. Dili man na bag-o nga ang balita nga doon ay mga 15 anyos, 14 anyos, o 17 nga sugoon sa mga nagnegosyo sa giniling rugas nga ikay dain ng shabu kay buhag madakpan ka dili magamapriso. Sumonay usa sa problema sa mga pulis o sa mga otoridad, unsaon pag-prosecute nila, the worst nga mahitabo niya ng mga bataa, dili prisuhon, kay wa man lagi criminal liability if they did not act with discernment. Pero kanang pag-prove og discernment, dili po na sayon. Hinoon sa nahitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte, usa sa mga kamatuoran nga doon na sila'y kabuot ug nasayod na sila sa consequences sa ilang action, mao lagi ito ang ilahang katong screenshot sa ilahang panag-istorya sa Messenger. Nga, unsa, dayonon ba nato? Unsa imong dalhon nga, magdaba kag pusil. Unya, mingon nga, sige, dayonon nato, asa ta mag-abot, sa school lang. Ana. So, unya, doon ay panagana tong usa nga, madakpan ta. Yan nga, total, di man ta dakpon kay minor man ta. So, nahibaw sila nga tungod sa ilang pagka-minor, exempted sila sa criminal liability ug dili sila prisuhon. Sumao ni mga higala na kaingon nga ni tumawro ning mga sugyot nga angay na nang i-review ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ang original, the noble intention ining maong balaod, mao lagi nga dili mahimong hardened criminal ang usa ka bata nga nakahimog krimen, accidentally tingali, siya ba lang kapungot, spur of the moment, ni anang higayuna, wa gid niya planuha pa nakabuhat siya krimen. Pero dili man pareha ang circumstances. Doon na masay mga batanon nga giplano na nila daan og mutago lang sila nining balaod nga Juvenile Justice and Welfare Act. Mo nang karon nabahin dunay mga gustong ipaubos ang minimum age of criminal responsibility, MACR. Inay 15 ang minimum wage, paubsa nila nga ang mahimo lang nga i-rehab pananglitan 12 ba? 12 tingali. 12 ang or below 12 exempted from criminal liability na. Kung 11 Gs,
Agrabihas bata pa kaayo. Dili tingali na magplano yung buhat o krimen. Sige pa man nagduha. Di pa magay na kamaong maligo. Pero diri sa 13, 14, 15, kinahanglan nga og makabuhat sila krimen, ma-file na sila criminal case. Karon dili man. 15 man ang 14 ang minimum age of criminal liability. Ang 15, 16 ug 17 subay niining Juvenile Justice and Welfare Act. 15, 16 ug 17 kung makabuhat og krimen, exempted gyapon from criminal liability unless gawas lang og ma-prove that they acted with discernment. Maoning ang 15 tungod atong ilang mga sabot-sabot sa messenger. Atong 14 anyos nga kauban niya nga mo'y ni rak-rak yung pabuto, mo'y nakapatay daghan. Wa hinuon siya makiha, ma-file og criminal case. Tungod kay 14 man siya. Pero discernment, dunay discernment. Kato ding ingon nga, di ta madaot kay minor ta. So doon na sila kabuot na ibaw na sila sa consequences sa ilang mga action pero ilang gibuhat. So, mauna mga higala ang debate karon, ang lalis karon, ang ayan ba nga us-usan ang minimum age of criminal liability. Himuon na lang 12 or 11 ba ang minimum age. Kung lapas niya ng maong edad, mahimo nang mafailan og kasong kriminal. Ikaw diha, nga naminaw o nagtan-aw ron, unsa may imo? 15 na? 15 ang minimum age of criminal responsibility? Or paubsan na to? May nang maminaw ta sa inyong mga feedback? Mahimo ninyong ipadangat ang inyong mga feedback pinaagi sa atong comment box. Kaniaman ta sa Facebook Live na may comment box. Kung kanaasan mo magtanaw sa atong YouTube channel, Bantay Radio Cebu, ay mo gihapon mong mupadangat diya sa comment box sa inyong gusto. Ang pangutana na to, uyon baka? Uyon ka ba? Ayon ang baka. Uyon ka ba nga paubsan ang minimum age of criminal responsibility? Subay nining nahitabo nga school shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Kaya palihog. Palihog apil sa atong programa, pinagi sa pagpadangat sa imuhang comment. Dini atong takupan ng atong tulumanon newsline. Dining adlong Biyernes, petsa 26 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Newsline! Newsline! Ang atong tulumanon, gidalit uban ng maing tinguha sa Lacto Puffy, ang energy drink nga makapalig-on sa atong immune system, pinagi sa good bacteria. Ingon man sa ASI Laboratories, tagbuhat sa nabantog og epektibo kayo nga mga produkto nga doon nagihapoy microorganisms, doon ay good bacteria, epektibo sa organic farming. Icon ug uban pang mga produkto. Mapalit na ninyo sa Lazada ug sa Shopee. Mahimo nga adto sa atong mga tindahan, naaman na sa atong kuan. Gi-flash man na sa screen ang mga tindahan nga mahimong mapalitan, mga butika. Ug sa atong mga tigapud-apud niini, mahimong muduaw sad mo dire sa atong tindahan sa Iskina Virama Avenue ug sa 3 de Abril. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw sa akong mga technical partners, Kinon Sinisa diri sa studio ug Ray Alquizar sa Karkar, Cebu. Ako si June Carillo. Happy weekend, everyone! Newsline! Newsline! Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao.
at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino